Ito ho muna si Director Raul Fernandez ng Office of Civil Defense for Region 6 at pong kausapin para po natin malaman ang pinakahuling balita dito nga po sa pagputok ng Mount Canlaon at kung gaano po karaming pamilya ang apektado rito. Angela? Magandang umaga po sa inyo, Sir Raul. Magandang umaga po, Ma'am Angela at Sir Ted. Opo. Sir, hingi lang po kami ng update sa inyo dun sa mga ginagawa po ninyong mga tulong, no? Pagtulong sa mga apektadong residente nga po dito dahil sa pagsabog ng Mount Canlaon. Yes, opo. Sa ngayon po, meron na ho tayong 1,138 po na individuals na nasa loob po ng mga evacuation centers. So sa ngayon po ay may naitulong naman ho tayo. May nibigay na ho tayong mga financial assistance, hygiene kits, sleeping kits at family food packs. Ito po ay nagmumula po sa mga kawani po sa DSWD, sa LGUs at may mga nagbigay na rin ho pong mga non-government organizations. Base po sa inyong mga assessment, ano pa po yung mga pangunahing pangangailangan po at saka assistance na kailangan po ng mga residente dyan ngayon? Especially po yung usapin po ng potable water. Opo, kailangan ho pa rin natin ng may inom na tubig, food packs, mga gamot po, nebulizer at health kits. Oho. Kung sakasakali nga pong tumagal pa po itong sitwasyon dyan sa Mount Canlaon, ano pa po yung mga contingency plans po na inihanda po ng inyong ahensya? Opo, kahapon po nagsagawa ho tayo nagpatawag po tayo ng Emergency Response Cluster sa La Carlota at doon po ay napag-usapan at napaghandaan naman po natin kung sakali pong tumagal po ang sitwasyon po sa Mount Canlaon. So mayroon na rin pong dito po sa rehiyon, nagtutulungan po ang mga pamalahaang lokal sa pagbibigay po ng tulong sa mga apektado pong pamilya. In fact po, isa pong munisipyo po, no, ang lokal na pamahalaan ng Haniway, nagpahiram po sila ng kanila pong mobile family treatment, water treatment facility para po sa bayan po ng La Castillana. Nakikita rin po natin sa social media, sa mga balita, no, yung mga ilog po natin talagang napuno po ng lahar. Ano po yung mga ginagawa po ng ahensya natin para po mawala na po ito, matulungan po natin yung mga residente dito sa area? Nagsagawa po tayo ng paglilikas po ng ng pamilya po, no, ng komunidad po na naapektuhan po ng lahar flows. At naka-standby din po doon yung mga heavy equipment po ng ating pamahalaan para po i-clear po yung mga daanan kung sakali pong sila po ay matabunan po ng lahar. Opo. Sa ngayon po ba may mga iba pang mga residente po na kumbaga stranded po sa kanilang mga lugar dahil nga po dito sa mga nangyari dyan sa Negros? Sa ngayon po, hindi po natin matatawag na stranded po. Sila po ay voluntaryo po na naglikas po dahil nga po sa danger po ng lahar flows. So sila naman po ay nasa loob, ang iba po ay nasa loob ng evacuation centers. Ang iba po ay nakitira po sa kanila pong mga kamag-anak na malayo po sa danger zone. Director, alert level 2, ito ho ba'y nangangahulugan na ng mandatory evacuation? Opo, Sir Ted. Kailangan po, no, ayon po sa pag-aaral po ng ibinigay po ng advisory po ng PHIVOLCS na kailangan po na yung 4-kilometer radius po, no, from the crater po ng vulkan ay kailangan po wala pong human activities. So ito po ay ating pong pinapatupad po sa ngayon. Opo, so no man's zone na po ito, practically itong 4-kilometer danger zone. Yes sir, opo. Okay. Permanent danger zone po. Okay, sige. So sa ngayon po sa inyong by the way, I'm sorry to ask sa ngayon po Sir Raul, nasan po kayo? Sa ngayon po, nandito po ako sa Iloilo.
Okay. Kahapon po, kagagaling ko lang po ng La Carlota at nagsagawa po kami ng emergency meeting po. Opo, yung nga po, ano. So, kung kayo po ay nagpunta sa La Carlota kahapon at nagkaroon ng pagpupulong, ano po ang assessment ng inyong task force dyan? Hanggang anong bayan, north, east, west, south, ang nakakaranas po ng patiho ay yung kontaminasyon ng hangin? Gaano kalayo ang radius nito? Yung asphalt po, Sir Ted, ito po ay nakadepende po ito sa lakas ng hangin at sa direksyon po ng hangin. Kung ilan po yung maapektuhan. Pero yung nung nakaraang pagsabog po ng Bulkang Kanlaon, umabot po to hanggang Bago City at umabot din po yung amoy ng asupre hanggang Bacolod City. Layo, no? Kasi kahapon po yung amin nakapanayam na humihingi nga din po ng tulong. Actually, kami na ho din na nagkusa na magtanong sa kanya, no? In fairness po dito sa ginang na amin nakapanayam, Tagala Castellana, no? At doon daw ho sa kanila ay umaabot nga yung asupre at nagkakasakit na nga daw ho yung kanyang mga anak. So, sa ngayon po, anong mga lugar ang pinaka-apektado at inaabot talaga ngayon at kinakailangan na rin pong bantayan ng inyo pong tanggapan? Ito po yung lugar ng La Castellana, La Carlota, Moises Padilla, Pontevedra, at parte po ng Bago City. Yun po. Okay, opo. Yung mga pangangailangan sa face mask director? Sa ngayon po, may sapat po tayong face mask. Kahapon nga po, nag-deliver din po tayo ng 8,000 pieces of face mask. Yung N95 po specifically kasi siya po yung ang para po sa asphalt. At mayroon pa tayong parating pa po na marami pong supply coming from the central government po. Okay, sige. So sa ngayon po, sir, ano ang informasyon na inyo nakuha from FIVOLCS? Gaano pa kaya ang kanilang pagtansya? Katagal itong problemang ito? Patuloy pa naman po yung kanilang pagmamanman at sa ngayon po hindi pa po talaga masabi kung hanggang kailan. Patuloy pa rin po kasi yung aktibidad ng Bulkang Kanlaon. So hopefully po bababa po yung kanyang mga aktibidad niya kasi patuloy pa po siyang bumubuga ng SO2 ng sulfur dioxide. At may mga natatala pa rin pong volcanic related earthquakes sa area. Opo. Kasi nga po kaya ko na itanong yan kung ano ang assessment ng FIVOLCS dahil sa nung amin nakapanayam si Secretary Solidum, sinasabi niya nga na kanila naman na-oobserbahan at meron sila mga gamit para matansya kung itong pamamagangan sa ilalim ng bulkan at yung ibubugan itong mga asupre at mga volcanic material. Pero sa ngayon po, as in walang kasiguraduhan kung kailan ito huhupa sa ngayon sa inyo rin pong pakikipag-usap sa kanila. Opo, ganun po yung ganun po yung natatanggap naming ulat mula po sa kanila. Okay, sige. So sa ngayon po ba gaano kahanda tayo sa usapin po ng resources kung sakasakaling tumagal pa ho ito? Yeah, opo. Nakahanda naman po yung ating pamahalaan. Sa ngayon po ay nagtutulungan pa po yung mga lokal na pamahalaan dito po sa rehiyon. At ang national government agencies naman po natin ay nakahanda naman po. Yung in fact no less than the Secretary of DSWD po, si Secretary Rex Gatchalian. The day after po ng pangyayari, pumunta po dito sa Negros para po magbigay po ng kasiguruhan ng tulong po mula po sa ahensya po ng DSWD. Hanggang saan ang inaabot ng lahar ngayon? Sa ngayon po, umaabot siya sa side po ng Negros Occidental, La Castellana po, at meron na rin pong hanggang Moises Padilla po. Meron na kaming natanggap na ulat na nakita pong lahar sa Moises Padilla. Okay, sige po. So kami po aantabay sa mga development dyan at kami po nagpapasalamat din sa inyo pagbibigay po ng panahon sa aming programa. Salamat po na marami. Kailan po kayo lilipad ron ulit? Baka po
mamaya or bukas. Depende po sa magiging sitwasyon po doon. Okay, sige po. May idagdag lang po ako, Sir Raul, kasi yung ibang mga affected families po dyan sa Negros ay nag-aalala po dun sa mga alagang hayop nila. Hindi lang po dun sa pets but yung alaga nila na ginagamit po nila sa pangkabuhayan. Sila po ba ay inaalaw na dalhin yung kanilang mga alaga na yun sa evacuation centers? Sa ngayon po, wala pa ho tayong naging decision po tungkol po dyan. Subalit po, ito naman po ay alam naman po ito ng Department of Agriculture at sila naman po ay nakahanda pong tulungan po ang mga magsasaka nating apektado po ng pagputok po ng bulkan. So sa ngayon po, naiwan po yung mga alagang hayop na yun sa kanilang mga lugar. Tama po? Yes, Ma'am Anghela po. Opo. Naku. Salamat po na marami, Sir Raul. At Godspeed, sir. Thank you very much po. Salamat. Si Ginoong Raul Fernandez po ang Direktor ng Office of Civil Defense. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.